Minsan kasi nakakabisit paulit-ulit na rin na sinasabi na ano ba ang taas-taas ng tax dyan sa trabaho ko ng trabaho tapos kukunan ka ng malaking tax. At least maganda yung napupuntahan kaysa yung sa Pilipinas na tax. Walang ya, saan napunta? Sa casino. Yun. Sundulan tayo sa aking asawa. Malapit na mag-uwian, 4:30. Sa totoo lang, hindi mo alam kung anong yung temperature ngayon. Pagka ganito yung fall, hindi mo alam, mamaya malamig, mamaya mainit. Pero nakikita ko naman sa Facebook ko yung mga sa memories. Nakikita ko naman nung mga time na yon, last 2023 yata, nung nandito pa si Tol, yung lumipat na tropa namin sa Alberta. Nagbabarbecue pa kami sa sa hardin nila hardin. Hindi, sa backyard nila. Sila yung sinabi ko na meron ng bahay dito sa Brandon. Pero 5 years na sila rito. Ngayon, meron na silang bahay dito sa Brandon. Ngayon bumisita sila ng Alberta, sa Calgary. Meron silang binisita na tropa nila na mga dati nilang kasama sa Pilipinas pa lang. So yun, mga ilang linggo ilang araw sila doon sa Calgary. Pumunta na rin sila ng van. First time nilang pumunta doon first time nilang pumunta sa Alberta. Nakita nila yung Alberta. Nakita nila yung ganda ng Alberta. Yung scenic views sa Banff, sa Jasper. Tapos nakita nila yung city life ng Calgary. Baga malayong malayo dito sa Brandon. Isipin mo, 5 taon sila nakatira dito sa Brandon. Isang beses lang nila na subukan pumunta sa Alberta, na in love kagad sila. Kaya yun, kahit meron pa silang bahay dito sa Brandon, iniwan nila. Ngayon pinaparent nila yung bahay nila rito, na sila dun sa Alberta. Saka maganda, sinasabi nga nila hindi raw sila nagkamali ng desisyon sa paglipat. Kaya sinasabihan ko rin yung misis ko na alam mo yun, wag basta-basta magdidesisyon pagka yung tungkol sa mga ganyan, mga bibili ng bahay. Kasi marami pang magandang lugar bukod sa Brandon. Pero sabi nga ng mga anak ko, mas gusto na raw nila dito sa tahimik, kahit pumunta pa kami sa Alberta. Siyempre, iba-ibang preference Pero ako personally, mas gusto ko sa sa Alberta. Kasi ang daming mga magagandang lugar dun Tapos, malapit ka pa sa magandang city, sa Calgary, 'di ba? Pero syempre, ang pinaka ko doon yung opportunity. Kung saan yung merong magandang mabibigay na sahod na trabaho, syempre doon tayo. Kasi sila yung tropa ko na lumipat doon, nakakuha rin sila ng magandang trabaho kaagad. Kaya na pag-isip-isip nila na lumipat din kaagad doon. Yun. Mahaba na naman tong intro ko Pero yun. Nga pala, meron na namang comment sa akin na ano ba yung pinost ko? Meron akong pinost na tungkol sa sa maganda yung kita rito sa Canada, maganda yung pasahod. Ngayon may comment na naman sa akin about sa yan naman sa Canada. Malaki nga sahod mo, ang laki naman ng tax. Tapos ang taas pa ng cost of living. Tapos ang lamig pa. Laging yan ang madalas na parang walang sa isang taon, siguro mga 4-5 beses ako nakaka-receive ng mga ganyang comment. Yung mga yung usual na mga nagko-comment na mga ganyan, yung mga wala pa rito. Kaya hindi nila kahit anong explain mo sa kanila, yun na lang yung nakatatak sa isip nila na malaki yung tax, taas yung cost of living. Hindi nila na syempre, nasa iba-ibang lugar, di ba? Oo, pero lahat mataas talaga yung tax. Pero ang lagi ko nga sinasabi, malaki yung tax dito, pero alam mo kung saan pumupunta yung tax mo. Makikita mo sa sa lugar. Dito wala kang makikitang yung mga lugar na
sira-sira yung mga kalsada, hindi ka makakita din sa mga public school na na kulang-kulang sa mga gamit. Hindi ka makakita ng mga hospital dito na palya-palya yung mga kagamitan, kulang-kulang, mga ganyan. Kasi lahat 'yon nasusustain dahil sa tax na kinukuha rin ng government, no? Saka sa dami ng benefits dito, pa rin parang bawi naman yung yung mga tax na kinukuha ni government sa'yo. Tulad yan, pagka kunyari meron kang anak na maliit pa, wala pang 18, tapos ikaw sumasahod ng sakto lang, meron kang marireceive sa government monthly na na CCB, yung child support. Yan, monthly mo makukuha, pero syempre depende pa rin yun sa income mo. Kung ikaw nasa minimum or mataas lang ng onti sa minimum, meron kang mga marireceive na ganyan. Malaki rin yung yung kasama namin dito. Ang natatanggap niya sa kanyang anak nasa $500 a month. Sipin mo yun, $500 a month. Saan ka dadampot ng $500 sa isang buwan, di ba? Na yun? Okay na yun. Buwan-buwan mong marireceive, ganun. Depende yan sa Meron naman akong kakilala rito na 3 yung anak niya. Sipin mo, 3 yung anak mo, tapos tigpa 500 yung makukuha mo dun sa mga bata, tigpa 500. Tapos nagbabayad ka ng mortgage na, kasi usually ng mga mortgage dito nasa 1.4 to 2,000 ganyan. O sabihin mo nang nagbabayad ka ng 1,500, 1,500 monthly sa sa mortgage mo. Tapos meron kang 3 anak na tumatanggap sa CCB ng ng 500. Edi bayad na kagad yung isang buwan mo ng ng mortgage, no? Pero syempre, hindi ko naman sinasuggest na gano'n, kasi kaya nga CCB yun, para support yun sa anak mo. Usually yun, tulad sa amin, nilalagay namin sa savings yun para pagka magka-college na yung mga bata, ganyan, kung meron silang mga kailangan na bilhin, yun yung purpose nun ng CCB na yun. Pero kung kunyari kayo ay nagigipit, pwede nyo naman gamitin yun, di ba? Pero isipin mo, 1.5 isang buwan sa 3 anak. Ano pa? Yung mga sa health service, di ba? Tulad nung napilay ako sa Pilipinas, magkano na kagad yun? Kinast pa yun yung yung kamay ko nun. Samantalang dito libre lang. Tapos ilang 2 buwan akong hindi pumasok, di ba? Bayad yun yung buong 2 buwan na yun. Samantalang sa sa Pilipinas, pagka ikaw sa mga sa trabaho ko dati, sa pagiging butcher, no work no pay ka. Okay, pagka hindi ka pumasok, wala kang sahod. Dito hindi, 2 buwan ka nagpahinga, yung sahod mo yun pa rin, hindi nabawasan, diba? Tapos meron ding EI, yung yung employment insurance. Pag ikaw kunyari na terminate ka, pwede kang gumamit nun, pwede kang mag EI. Tapos pagka ikaw basta pag nawalan ka ng trabaho, pwede kang mag EI hanggang sa makakuha ka ng trabaho mo, susuportahan ka ng government. Ito sa Pilipinas, mawalan ka ng trabaho, bahala ka sa buhay mo, di ba? Rito maganda yung kahit pa sabihin mong yung tax malaki at napupunta lang sa government, sinasabi nila malaking chunk ng sahod mo mapupunta lang sa government, ganyan. Mas okay na yun, kasi yun nga sinasabi ko, makikita mo sa paligid mo, makikita mo sa serbisyo ng gobyerno na maganda dahil galing sa tax. Yung tax sa Pilipinas, dati sinasabi ko hindi naman ganun kababa yung tax sa Pilipinas, kasi iba-ibang klaseng tax yung nakukuha. Tapos ngayon makikita nyo sa balita, saan ngayon napupunta yung tax nyo? Sa casino, di ba? Dahil sa mga kinulimbat ng mga animal na government officials, dahil sa kinulimbat ng mga contractors, yung mga ganyan, di ba? Sinong mas nakakainis yung yung tax? Hindi ba yung nandyan sa Pilipinas? Tapos yung sinasabi pa na ano ba yung sinasabi niya? Malaki yung cost of living. Okay lang, bawi naman sa sahod mo. Malaki din naman yung sahod mo, kaya pa rin, maganda pa rin yung mo, mataas pa rin yung iyong buying power. Kahit pa mataas yung cost of living mo, pero dahil sa sahod mo,
lahat pa rin mabibili mo. Yung lahat ng pangangailangan mo, walang problema. Kahit mga panluho, pwede pa yan. Pero syempre, nasa iyo pa rin yan. Tapos yung tungkol nga sa, sa weather daw. Sabi, malamig dyan, masyado malamig. Hindi naman kasi lahat ng lugar sa Canada malamig. Dito sa amin, sa Manitoba, oo, malamig. Pero sa, sa ibang lugar, sa punta ka na ng Vancouver, hindi malamig doon. Pinaka mainit, pinaka malamig ng araw nila, parang lang, -1 lang. Sa, sa Toronto, sa Vancouver. Hindi naman lahat malamig. Pero, 'di ba, yung iba nga gusto nga maka-experience ng ng lamig sa sa Pilipinas eh. Syempre kanya-kanyang lang din 'yan, kanya-kanyang preference, kanya-kanyang trip. 'Di ba? Yun lang yung sinasabi ko na minsan kasi nakakabisit paulit-ulit na rin na sinasabi na ang taas-taas ng tax diyan. Sa trabaho ka ng trabaho tapos kukunan ka ng malaking tax. At least, maganda yung napupuntahan kaysa yung sa Pilipinas na tax. Walang yasa napunta sa casino. Sige na. Dito na yung asawa ko. Dami ko na nagkakalit na naman Sige na. Like, share, subscribe mga ga. Alam niyo na yun. Sige na, paalam.